Hello guys, good morning. And here we are again for another short video. Ayun. So, today, kwento ko lang sa inyo yung mga naaalala ko in regards kung bakit ako nagkasakit ng malala. Ayun. So, most of us doesn't know that every one of us has a cancer cell in our body. Ayun, it just so happens na may mga tao na mahina talaga yung pangangatawan at mas lalo pang nilang nagagatungan yung kanilang mga cancer cells. So one thing I remember was being a call center agent is napaka-hyper po namin, di ba, sa gabi. So puyat is life. Pagod is life and stress is life pagdating sa call center agents. Ayun. So, yun po yung naging unang-una kong basihan kung bakit po ako nagkaroon ng malalang pagkakasakit. Ano nga bang naaalala ko tungkol doon? Actually, nung nasa call center pa po ako, yung puyat namin noon sa shifting, yun po kasi yung pinipili namin. Tuwang-tuwa po kami, lalo na kapag oras gabi. So, yun. Ang night differential po kasi may additional. So, maliban dun sa night diff na hinahabol po namin, syempre, yung oras na walang araw ang gusto namin. So, papasok kami ng hindi tirik ang araw. Problema nga lang pag-uwi namin. Yun, minsan madaling araw na, actually, hindi madaling araw. Umaga na. Ang madalas ko pong shift noon na pupunta sa akin is yung midnight. Ayun, mga 1:00, 2:00, yung po bang kasarapan ng tulog pa. Tapos, syempre, dahil po yung oras na yun is normal time ng tulugan, ang buhay po namin is caffeine. Life without coffee is not life at all. So, gaya nga na sabi nung aking sisterette, ang caffeine na po nasa immune system ko na. Ayun. So, yun po. Tubig po namin dun sa floor is yung kape. So, every time na tatayo kami sa aming mga stations, isa lang po ang puntahan namin. Coffee station. So, mamili ka lang yung workstation mo o coffee station lang po. Tapos, ano po ba ang trabaho ng isang call center agent? Sa akin po kasi call center, customer service po ako. And when you say customer service, lahat po ng pangangailangan ng customer, kailangan ko pong tugunan. So, ano ba yung mga madalas kong hinawakan? Humawak po ako ng telco kung tawagin. Yun po mga sa mobile. Ayun, internet. Yan po yun pag sinabi pong telco. Yan yung pinakamasakit sa ulo. Kasi, ang naging field ko po noon is American account. So, ano po ba masasabi natin pagdating sa mga Amerikano? Andyan po. Grabe pong makaratrat kapag sa billing. Minsan, maiirita ka kasi call center agent ka po. Pero hindi ko po alam bakit minsan nagiging psychiatrist kami. Minsan naman po nagiging ano nga ba yun? Ano nga ba? Doktor? Minsan naman ano ba yung tawag doon? Mathematician ba yung tawag doon? Hindi ko alam, pero sa totoo lang po, ang dami ko pong nasubukan. Minsan, kailangan mo intindihin yung customer na hindi mo naman talaga maintindihan. Tapos, minsan pa, ang pinakamatindi is nagiging magician pa po kami. Yung mga wala ng pag-asa, kailangan namin bigyan ng pag-asa. O di ba parang doktor lang po yung peg namin.
Well, those are the days po talaga na sobra ang sakit ng ulo ko. Pero sinusulit ko na lang sa sahod. Kasi syempre, may pamilyang kailangan suportahan. During that time po kasi, dalaga pa lang ako, call center na po talaga naging field ng aking buhay. And then, noon pong nagkaasawa ko, akala ko matitigil na ako at magiging plain housewife na lang dahil pinangako ko na palalakihin ko muna ang anak ko at pangangalagaan ko ang buhay may asawa. Pero, 'di ba, sabi nga nila, lahat merong kailangang tuparin si God. Siguro yun nga, yung akin naman is, finulfill niya lang yung pagiging nanay ko. Kasi nagkaroon naman ako ng anak. Kaya lang, after having a kid, nawala naman yun sa side ko yung asawa ko. Ayan, dumating naman po, bumalik si call center. Eh, syempre, meron ng chikiting. So, everybody feels what I feel, diba? Nanay ka, go with the flow kasi kailangan na para sa anak mo. Ayun po, bumalik ako sa pagiging call center. At nagpatuloy po yung life cycle kong puyat, pagod, stress, at saka, syempre, life has to go on ang pagiging nanay at pagiging anak ko noon. So, ayun, ngayon, ang anak ko po, takot sa trabahong call center dahil sabi niya ayaw niya daw magka-cancer. Pero natutuwa lang po ako kasi, 'di ba, sabi nga nila, bakit buhay pa ako ngayon? Kasi hindi ko pa natatapos yung aking mission. May mga mission pa po ako sa buhay na natitira. And probably, yun po ay ang pagiging nanay ko. Marami pa akong dadaanan at pagdadaanan kasi mahaba pa ang kakainin ko dahil ang anak ko maliit pa. Ayun. So, for short, ang sasabihin ko lang po sa inyo guys, kailangan po natin ingatan ang katawan natin kahit pagano tayo ka-busy para din po sa mga mahal natin sa buhay. Yan po yung bagay na nakalimutan ko noong time na nag-e-enjoy ako sa pagtanggap ng malaking sahod sa pagiging call center agent. So, para sa lahat, importante ang pera, pero mas importante po ang pangangatawan natin para sa mga mahal natin sa buhay. So, kaya po dapat lagi po natin pangalagaan at ingatan yung mga ginagawa natin sa araw-araw. So, take time to exercise, take time to eat proper food, at saka syempre, lagi po dasal sa Diyos. Ayun, siguro as for now, yun lang muna yung may i-share ko sa inyo. Sana kahit pa paano, meron ako na i-share doon sa aking kwento na sobrang nakakapagod na lifestyle noon. So, masasabi ko lang, para sa may mga pinagdadaanan, dan lang tayo, huwag tayong tatambay. Lagi po tayong umiti at pagising sa umaga, magpasalamat sa panibagong araw. Ayun. Have a good day guys. See you on my next video ha.